Ngayon, ang sabi mo, pag daanan diha sa amo, niingon pa ka nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako. Sinong pwedeng magbigay ng statistics kung ilan dun sa namatay yung sinasabing ng laban? Do we have any statistics? Yung sinabing namatay kasi ng laban, iba naman kasi yung binaril lang ng riding in tandem na hindi naman siguro ng laban yun. So meron ba tayong data or statistics kung ilan yung sinabing namatay because ng laban? Attorney Conti. Yes, Mr. Chair. In the presentation earlier, I presented the numbers from the hashtag real numbers. Their public numbers as of May 2022 was 6,252 persons killed in police operations. So it doesn't... Lahat po yan would have been justified under the non-laban narrative. Kaya po marami So the whole din 6,000 ng laban? I would say That's so. the presumption. That's a presumption. It would be the PNP who would be in a best position. Unfortunately, they have not kept concrete, accurate records of the killings. It's to their advantage not to count at all, actually. Okay, salamat, Attorney Conti. The next to interpellate is Congresswoman Arlene Brosas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to direct my questions doon po sa mga victims, Mr. Chair. Particular kay, yung sa Cebu po, no? Particular kay Raquel Lopez, ang nanay ni Rabi Lopez. Mr. Chair, may ilang mga tanong lang ako. Nanay, ano po ang nangyari kay Rabi Lopez? Kwanto, natuog man may ato, Your Honor, ka nang more mong namataan ba, buto-buto to. Natulog po kami noon at yun po yung nagising kami sa mga putok. So, Mr. Chair, I would like to ask, ano po yung trabaho ni Rabi bago yung Technician insidente? to siya, Your Honor. Tapos kailan po nangyari yung insidente na yun? Yung nagising na lang kayo, sabi nyo, sa mga putok? Siguro, mga alas 2, murag alas 2, ba't wala, alas 3, murag mga alas 2 to. October 4, 2018, kadlaon. So, pagkatapos nyo pong marinig yung mga putok, anong nangyari? Dali lang yan itong kuhan, abi sa portahan, nga naog mi niya. Pag gawas na mo sa portahan, pag abli, kuyawa naman mi, kay portahan naman naghanang pulis, ging na naman mi, walang labas. Di, gisarada lang akong balik ang portahan. Nagmadali po kaming buksan ang pinto at bumaba para tingnan. Tapos pag bukas namin, marami ng mga pulis. Tapos sinabi ng mga pulis na walang labas. Kaya sinira nila pagkatapos yung pinto dahil natakot din po sila. Pero nakita niyo po si Rabi. Ano pang itsura ni Rabi? Pag naog na mo, pag naog na mo, buntag na mga alas 5, kanang gipahibaw ko sa akong anak sad nga, nanawag sa akong anak nga kabagwangan nga. Mo na nga, patay na ko na yang manoy. Pagbaba po namin ng mga alas 5 ng umaga, pinaalam po sa aking eldest na anak na patay na po ang kanilang kapatid. Mo to nga, pag naog na mo, wala naman liyang akong anak, ang patay lawas niya, gida naman dito sa morgue. Wala naman may kakita ka na apa diya sa suod. Gikuan na to siya, gialsa na lang kuno to siya sa mga pulis, giitsa sa gawas. Sana'y nanindag lugaw sa lamisa, giitsa lang siya. Pagbaba po namin, hindi na namin nakita ang bangkay ni Rabi. Dinala na raw sa morgue ng mga pulis. Inaswat na po nila ito at itinapon lang.
Mr. Chair, gusto ko pong malaman kung ano yung nangyari, 'di ba, after nung namatay. Ano po yung nangyari doon naman sa lamay ni Rabi? Wala to, Your Honor, karang nagpila, kuha na to, karang mga kaabtan to mga, dua ba to kaadlaw, tulo kaadlaw. May agi to si Ma'am Garma, dito sa among atungod. Sa layo-layo pa siya gamay pa doon sa amo, nanaga na mga tao, kay murag nahadlok ba. Kaya Ano daghang pong gato ginawa siya. ni Garma? Niya na siya, nga nasuko sa gibilaran. Niya, nana siya, bakit isa na patay dito? Marami din sila. Mura to, Your Honor. So, 2 days after po, dumaan si Ma'am Garma. Malayo pa lang po sila sa amin, tumakbo na po ang mga tao dahil natakot. Nagalit po si Ma'am Garma kung bakit isa lang daw ang nilamayan dahil marami daw po sila. Galit siya? Sumisigaw ba siya? Oh, ano lang, ninanalan siya, nistorya lang siya pag-agi. So ano po yung naramdaman ninyo tungkol dito sa pangyayari na ito, Mr. Chair? Wala ba, nanaga naman to ang mga bisita. Ay, usay yung gibati sa nahitabo sa inyong anak. Wala lang Your Honor, ang amo lang Your Honor, nangitan lang may gustisya sa mga anak, kayo naman siya mahimo sa mga anak. Naghahanap lang po kami ng Nga mo, hustisya. hustisya na lang yung taon sa mga anak. Amo lang yung taon nigi paningkamutan, bisag layo ang amo, nabi, taga-Sibomi. Kahit, Amo na lang yung giagwanta nga pag-ari lang yun diri ang kamon toyo, hustisya lang yun sa mga anak. kahit malayo po kami, bumiyahe po kami para humingi ng hustisya para sa aming anak. Thank you, Mr. Chair. So next po ay gusto ko sanang tanungin si Baby Rosales. Mayong gabi po, ma'am. Maayong gabi po. Oo. Mr. Chair, ano yung nangyari kay Angelito, ang inyo pong anak, Angelito Rosales? Anang October 3, ma'am, nag-inom na sila kay birthday lagi sa iyang mga, birthday sa iyang anak-anak, kauban sa mga igsuon. Padung sa madaling araw na ng October 4, 2 o'clock, na mauli na iyang mga manghod. Ma'am, diyan akong naibawaan ang akong, ilan silinga, nagpaibaw na din ako nga, gipusil lang akong anak nga to sa Pasil. Nakaroon, naibulong sa ko, kay mga pa may pag-abot sa mga igsuon gikan kainom. Mga 2 minutes o wamapti ko sa ka-oras yun, honor. Nanganghaman ang mga igsuon. Nga mga pag-uli ni Manoy, ni anak po ang mga igsuon niya. Di karon ang nagpaibaw na ko, naghilak naman jud kaya na ginitabo ni Angelito.